Kayo ba ay nakakakita ng face scan verification problem sa inyong GCash account? O kaya naman ay face scan error? Ngayon ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang solusyon na maaari ninyong gawin para ma-resolve ang ganitong issues. Tayo ay mayroong tatlong solusyon. Ang first solution natin kapag nagkakaroon ng error during face scan process, dapat siguraduhin muna natin na may sapat na ilaw ang ating room kapag tayo ay nag-i-scan ng ating muka. Hindi kasi nare-read ni GCash na mabuti ang mga detalye ng ating muka kung ito ay madilim. At isa pa, siguraduhin na hindi putol ang ating muka kapag tayo ay gumagawa ng face scan para ito ay mabasa na mabuti ni GCash. Ang second solution naman natin, tayo ay pupunta na sa GCash app. Click natin to. Ngayon dito sa may help center sa baba, i-click natin. Kung nakikita ninyo yung tatlong linya dito sa taas, yan, i-click natin yan. Tapos, punta tayo dito sa Contact Us. Ayan. So, dito makikita na natin yung iba't ibang paraan para makontak natin si GCash. Kung gusto natin na sila ay tawagan sa kanilang customer service, pwede nating tawagan yung 2882 kung tayo ay naka-Globe or TM. At para naman sa ibang network, ito yung number na pwede nating kontakin. Ngayon kung hindi naman natin gustong tumawag sa kanilang customer service, mayroon pang isang paraan. Ito yung solution number 3 natin. I-click lamang natin si Chat with Gigi. At pagkatapos ay itatype natin yung submit ticket. At pagkatapos makikita natin dito yung link para sa submit a ticket form. I-click lamang natin ito. Ayan, at dito nga ay ilalagay na natin yung ating email address na nakaregister sa ating GCash account, yung ating full name, yung Philippines, nakalagay na yan, so skip na natin yan. At pagkatapos ilalagay din natin yung mobile number ng ating registered GCash account. Para sa concern category, hanapin muna natin yung I can't log into my GCash app. At dito sa baba, iselect natin yung my face scan is not working. Pagka-click na natin ng face scan is not working, pipili tayo kung alin ba yung gusto natin gawin sa ating GCash account. Kung tayo ba ay mag-unregister o tayo ay sumusubok lamang na mag-sign in or mag-link ng bagong new phone. Sa case ko, ang gusto kong gawin ay mag-sign in. So, itong pangalawa yung aking pipiliin. At dito sa may box sa baba, maglalagay tayo ng additional details sa error na ating nare-receive. At ito na nga yung inilagay kong details dito na pwede ninyong gayahin para hindi na rin kayo mahirapang maglagay kung ano yung gusto ninyong ilagay sa additional info. At dito naman sa may baba, pwede nating ilagay na attachment yung screenshot ng error message na nare-receive natin kanina. So kapag yan ay na-attach na natin, pwede na natin i-click yung submit. Pagka-click natin ng submit, asahan natin na si GCash ay magpapadala ng email sa ating email address, kaya kailangan na ito ay i-check natin from time to time. Doon natin makikita yung status ng ating ticket at ang ating ticket number. Nakalagay doon kung ano yung mga step by step na pwede natin gawin at yung next instruction ni GCash para ma-resolve yung ating issues. Pwede rin tayong mag-follow up sa status ng ating ticket, basta tandaan lamang natin yung ating ticket number na ipapadala sa ating email address. Yun lamang po, thank you for watching and don't forget to subscribe, like at i-share ang aming mga videos para makatulong na rin sa iba at para updated kayo sa mga latest tutorials. Thank you!